Walang bilyong tao, ang ating inang bayan ay para sa isang magandang sistema. Agosto 24, 1967, sinunog ng buhay ng mga unyong suportado ng mga komunista sa Hong Kong, si Lam Boon sa araw. Si Lam, isang radio host, kinondena ang gulo ng mga komunista. Ang mga kaguluhang ito ay pumatay ng 51 at nakasugat ng 848 katao, pero hindi ito naging maganda para sa mga komunista sa kalaunan. Sumagot ang autoridad ng Britanya sa pamamagitan ng pagpaparehistro sa mga komunista. Kaya nagtago ang lahat. Lahat nagparehistro maliban sa isa. Ang parehong grupo ang sumira sa demokrasya sa Hong Kong at pinipilit ang lungsod sumunod sa kanilang mga batas. Tinatawag ng ilan na tagapatay ng demokrasya, ngunit opisyal itong Partido Komunista ng China o PKT. Ngayon PKT, susubukan ng mga bot na ilibing ang video na ito gaya ng sa iba, maliban kung ilalike mo ito para labanan ng algorithm. Salamat. Sa higit 50 taon naging kanlungan ang Hong Kong na pinamunuan ng Britanya para sa mga tumatakas mula komunistang China. Ngunit natatakot silang abutin din sila ng kolektibisasyon mula 1,900 at 52 hanggang 1,900 at 65, mahigit 1.5 milyong tao ang tumakas papuntang Hong Kong mula sa partido. Kahit noong kolonyalismo, hindi talaga nalayo ang mga komunista sa Hong Kong. Ang mga taga-suportang komunista ay may papel sa malalaking welga noong 1922 at 1925 na bahagi ng kasaysayan. May mga sandaling hindi lang naitatala kundi inukit sa alaala gamit ang dugo. Gaya ng nangyari noong 1967. Noong taon na iyon, mga taga-suporta ng komunista sa Unyong Paggawa ang nagpasimula ng kaguluhan. 51 namatay, 800 at 48 nasugatan. Matapos ang karahasan, inutusan ng mga kolonyal na autoridad ang mga komunista na magparehistro, kaya napilitang magtago ang lahat maliban sa CCP. Parang naloko ng CCP ang mga Briton, pero totoo. Hindi nasulat sa papel ang di formal na kasunduan. Hindi kailanman napilitang magparehistro ang CCP sa Hong Kong dahil gumawa ito ng imposibleng sitwasyon na ayaw harapin ng iba. Ang paghingi sa kanila na magparehistro ay mga ngahulugan na kailangang sumunod ang Beijing sa batas ng Britanya na sumasalungat sa pahayag ng China na teritoryo nila ang Hong Kong. Ang pagpupumilit ng mga Briton sa isyong ito ay may panganib na mailantad ang alitan sa soberanya at magdulot ng kaguluhan sa Hong Kong. Sobrang mahalaga ang Hong Kong para basta-basta guluhin. Mahalagang bintana ito ng China sa mundo para sa kalakalan, intelihensiya at operasyon bago pa sila magkaroon ng upuan sa United Nations. Hindi nag-a-apply ng rehistrasyon ang Partido Komunista ng China, kaya walang opisyal na dapat tanggihan. Kung ipilit ang issue, mapipilitan silang buksan ang usapin ng soberanya na magdudulot ng kaguluhan. Di tulad ng maliliit na komunista na nagparehistro at ipinagbawal matapos ang 1,967 na kaguluhan lihim na kumilos ang Partido Komunista ng China gamit ang mga prente tulad ng Xinhua at Bank of China at hindi nagpakita ng direkta. Parehong nakinabang ang Britanya at China sa pagpapanggap na walang issue. Napanatili ng Britanya ang kita ng Hong Kong at napamahalaan ng China ang mahalagang himpilan. At gaya ng napansin ng isang tagamasid, masaya ang magkabilang panig na manatiling lihim ang lahat. Hanggang sa naganap ang paglilipat ng kapangyarihan noong 1977. Pero may isang kondisyon ang paglilipat na iyon. Nangako ang China ng isang bansa, dalawang sistema, kaya may sariling batas at korte ang Hong Kong. Mayroon din itong lokal na konseho, ang LegCo. Ang ilang miyembro ay direktang inihalal ng mga karaniwang mamamayan. Pero ang iba pang miyembro ay kumakatawan sa mga partikular na sektor ng trabaho at mga profesional na grupo. Makatarungan ba ito? Hindi talaga. Pabor sa Beijing ang karamihan sa sektor ng trabaho. Pero may boses pa rin ang pro-demokrasya sa direktang halalan at ginagamit ito para lumaban at mag-pressure sa gobyerno. Sa papel, demokrasya ang Hong Kong, pero kontrolado pa rin ng Beijing. Hindi man patas. May maliit pa ring demokratikong espasyo na ginamit laban sa CCP hanggang 2000 at 19. Noong 2000 at 19 nais ng CCP na magpasa ng batas para payagang ipadala ang mga tao mula Hong Kong sa mainland China para litisin. Natakot ang mga tao, milyon-milyon ang lumabas sa kalsada para magprotesta. At ito ang naging pinakamalaking pag-aaklas na nakita ng Beijing sa Hong Kong. Mula sa galit sa isang batas,
Lumaki ito sa panawagan para sa tunay na demokrasya at pananagutan ng pulisya sa pagtrato sa mga nagpoprotesta. Hindi nawala ang galit at nauwi sa marahas na paghihigante. Noong Nobyembre 2000 at 19 nanalo ang mga pro-demokrasya sa lokal na eleksyon. Nakuha nila ang 70% ng pwesto, patunay na gusto ng karamihan sa Hong Kong ang demokrasya, ngunit itinuturing itong banta ng Beijing. 6 na buwan matapos nito, noong Hunyo 30, 2020, gumanti sila. Lubusang binaliwala ng Beijing ang lokal na pamahalaan ng Hong Kong at ipinatupad ang National Security Law. Ipinagbawal ng batas ang paghihiwalay sa China, pagsalungat sa gobyerno, terorismo, at pakikipagtulungan sa ibang bansa. Malabo ang mga definisyon, kaya halos lahat ay pwedeng tawaging krimen at walang binigay na tiyak na definisyon. Nagpatayo ang Beijing ng bagong security system sa Hong Kong at bumuo ng komiteng hindi kayang questionin ng korte. Nagbukas sila ng isang opisina na pinamumunuan ng mga opisyal mula sa mainland na tanging sa Beijing lang sumasagot. At binigyan nila ng napakalaking bagong kapangyarihan ang pulisya ng Hong Kong. Pwede nilang halughugin ang bahay mo kahit walang pahintulot mula sa hukom. Pwede nilang i-freeze ang bank account mo kahit kailan nila gusto. Hindi na kailangan ng pahintulot mula kanino man. Noong 2021, tuluyan ng tinarget ng Beijing ang sistema ng eleksyon matapos ang National Security Law ng 2020. Noong Marso 11, 2011, ipinasa ng National People's Congress ang Patriots Governing Hong Kong Resolution. Pinayagan nitong baguhin ng Beijing ang basic law ng Hong Kong ayon sa gusto nila. 3 linggo pagkatapos, Marso 30, inaprubahan ng National People's Congress Standing Committee at agad na naging batas sa Hong Kong. Sabi pa ng China, hindi na nila ito tinatago. Diretsyang sinabi na makabayan lang ang pwedeng tumakbo. Si Emily Lau, dating pro-democracy mambabatas, ay nagsalita sa Agence France Presse, nakakababa ng dangal at mapaniil ang bagong sistema. Baka magdulot pa ito ng mas maraming gulo sa lansangan. Alam ng oposisyon ang totoong nangyayari. Sinara na sila ng Beijing sa parlamento. Ipaliwanag ko kung paano gumagana ang bagong sistema. Kinuha nila ang election committee at pinalawak ito mula 1,000 at 200 miyembro hanggang 1,000 at 500. Ang committee ito ay punong-puno ng mga maka-Beijing na tao. Dati, tungkulin lang nito ang pumili ng chief executive ng Hong Kong. Ngayon, halos lahat ng kandidato ay kontrolado na. Kung tatakbo ka sa parlamento, election committee o chief executive, kailangan mo munang maaprubahan ng screening committee. Hulaan mo kung sa tingin nila ay critical ka sa Beijing, tanggal ka na agad. Ganun lang kasimple. Ang 2020 National Security Law at 2024 Article 23 Law ay nagbigay sa Beijing ng kapangyarihang patahimikin ang mga kumukontra sa kanila. Sa parlamento, tumaas ang upuan ng LEDCO mula 70 naging 70. Maganda tingnan, pero mali. Bumaba ang mga inihalal ng taumbayan mula 35 naging 20. Halos hinati nila ito sa kalahati. Saan kukunin ang 70 natitirang upuan? 40 pipiliin ng election committee na pro-Beijing at 30 mula sa functional constituencies, mga negosyante, mga bankero, mga organisasyon ng kalakalan. At sa kasaysayan, sinuportahan ng mga grupong ito ang Beijing. Mas maraming upuan pero kaunti ang pagpipilian. Nagparty ang mga taga-suporta ng Beijing habang ito'y nangyayari. Alam ng pro-demokrasya, nawasak ang kanilang politikal na kinabukasan kahit suportado sila ng botante. Tandaan, hindi ito basta nangyari. Noong 2019 nagkaroon ng malalaking at ilang marahas na protesta. Sa District Council elections, nanalo ang pro-demokrasya. Nakita ito ng malaking Beijing kaya lalo nilang hinigpitan. Una, ipinasa ang National Security Law na nagbawas ng kalayaan sa Hong Kong at pinadali ang pagpaparusa sa mga nagpoprotesta. Maraming inaresto. Noong Nobyembre 2022 ilang mambabatas sa Hong Kong ay tinawag na banta sa seguridad at pinaalis. Kaya nagbitiw halos lahat ng pro-demokrasya bilang protesta. Naging malinaw na malinaw ang layunin ng CCP. Kinukuha ng Beijing ang kontrol sa lahat ng bagay, mula itaas hanggang ibaba. Kailangan nila ng katapatan at demokrasya. Ngunit unti-unti nila itong winawasak. Matapos baguhin ang sistemang elektoral, nagsagawa ang China ng bagong halalan noong Disyembre 2025. Naging sakuna ito. At alam ng gobyerno ang problema nila. Ito na ang ikalawang halalan ng LEDCO na walang pro-democracy oposisyon
matapos ang 2021 reforma kaya todo hikayat sila sa mga tao na bumoto. Halos lahat ng transit hub, bus at tram sa lungsod ay puno ng election campaign posters at ads. Pinalawig nila ang oras ng botohan mula 14 hanggang 16 na oras. Naglagay pa sila ng mga presinto malapit sa hangganan para sa mga botanteng taga Hong Kong na bumibiyahe mula mainland China mismo sa araw ng halalan. Sinubukan pa nilang suhulan ang mga tao para bumoto. Kapag bumoto ka, makakakuha ka ng thank you card. Ang card na yon ay nagbibigay ng diskwento sa pamimili, entries sa mga raffle, at libreng inumin mula sa mga tindahan at kainan. Inatasan ng gobyerno ang mga kawani na pumunta sa presinto at hiniling sa mga negosyo na bigyan ng insentibo ang empleyado para bumoto bago ang eleksyon. Nagkaroon sila ng citywide election fund day na may gala, karnabal, at open house sa mga opisina ng gobyerno. Sa kabila ng CCP propaganda, isang malaking pangyayari noong Nobyembre ang gumulat sa mundo. Naganap ang eleksyon mahigit 1 linggo matapos ang isa sa pinakamalalang sunog sa kasaysayan ng Hong Kong. Noong Nobyembre, 26 na sunog ang 7 gusali at high-rise na pabahay. Mahigit 100 at 59 ang namatay at libo-libo ang nawalan ng tirahan. Nagluksa ang mga taga Hong Kong. Sinikap unawain ang pangyayari at humiling ng independenteng investigasyon at pananagutan mula sa mga opisyal. Nanira at nanakot ang pamahalaan. Inaresto ng pulisya si Miles Kwan, estudyante sa universidad. Matapos mamigay ng polyetong nananawagan ng independenteng investigasyon, nagpakalat siya ng online petisyon na may 4 na kahilingan para sa mga biktima, suporta at pananagutan. Dahil dito siya ay naaresto. Nagplano ang mga abogado, social worker at eksperto ng press conference tungkol sa sunog. Ngunit ipinatawag ng pulisya ang tagapag-ayos at kinansela ito. Nag-inspeksyon ang opisyal ng seguridad sa nasunog na gusali, saka naglabas ng nakakakilabot na balita ang pahayagang konektado sa gobyerno. Ipinahayag nila na ang mga nagpoprotestang nakaitim na tumutukoy sa mga pro-democracy na nagprotesta noong 2019 at mga sumusuporta sa demokrasya ay sinusubukang agawin ang mga pagsisikap ng pagtulong para sa mga layuning kontra gobyerno. Nagbabala ang sangay ng pambansang seguridad ng Beijing. Huwag gamitin ang sakuna para magdulot ng kaguluhan sa Hong Kong. Diretsahan sinabi ni John Lee na hindi papayagan ng Hong Kong ang sinumang magsasamantala sa sunog at sisira sa pagtulong sa mga biktima. 3 tao ang inaresto dahil sa umano'y sedisyon matapos ang sunog. Nagbabala ang Hong Kong sa mga dayuhang puwersa at anti-China media na nagkakalat ng alitan at malisyosong pahayag. Ang mga taong naapektuhan ng sunog ay naging target ng kampanya para mahikayat silang bumoto. Inanunsyo ng pamahalaan na ang mga social worker na itinalaga upang tumulong sa mga biktima ng sunog ay tutulong din sa kanila na hanapin ang kanilang mga presinto at mag-aayos ng libreng transportasyon. Napansin agad ito ni Victoria Hui, Associate Professor ng Agham Pampulitika sa Universidad ng Notre Dame. Anya, ginagamit ito ng autoridad para bantayan ang mga residente kung mag-organisa sila ng pagtutol sa pamahalaan tungkol sa paghawak ng insidente ng sunog. Sinabi niya na parang gusto nilang tamaan ang 2 ibon sa isang bato. Pagkatapos ng sunog, naglabas ang pamahalaan ng babala laban sa pagkalat ng pagtutol. Malinaw ang mensahe. Huwag batikusin ang pamahalaan kahit sa trahedya at sa kabila ng pagsisikap, insentibo at presyon. 31.7% lang ang lumahok. Bahagyang mas mataas kaysa 30.2% noong 2000 at 21. Bumaba ang botante mula 1.35M noong 2000 at 21 sa 1.32M. Sa 2000 at 26, 58.3% ng tao ang bumoto. Mas mataas kumpara noon. Noong 2000 at 11 District Council elections, nagtala ng record na 71.2% turnout. Halos 3 milyong botante ang sumuporta sa pro-democracy movement. Nagpadala ng mensahe ang mababang turnout. Hindi pinaniwalaan ng mga tao ang ibinebenta ng Beijing. Noong Oktubre, nag-anunsyo ang ilang matatandang pro-Beijing politiko na di na sila tatakbo. Sino ang papalit? Mas batang kandidato na may malalim na ugnayang pampolitika at pinansyal sa mainland China. Ayon kay John Burns, emeritus na propesor ng politika sa Universidad ng Hong Kong. Hindi lang kinokontrol ng Beijing ang sistema, pinapalitan pa nila ang mga leader ng mas tapat sa mainland. Ang eleksyon ay para sa pro-establishment na kandidato at sila ang nanalo. Pero ang mahalaga ay sa mga bakanteng presinto. Pumalya ang propaganda kahit nagsikap ang CCP pagkatapos ng sunog. Ipinatawag ng National Security Office ng China
ang ilang banyagang media at pinuna ang kanilang pag-uulat. Binalaan silang huwag magpakalat ng maling impormasyon laban sa gobyerno. Mukhang ito ang unang beses na tinipon ang banyagang media para sagutin ang batikos tungkol sa isang pangyayari. Ang Hong Kong ay ika-100 at 40 sa 100 at 80 bansa sa World Press Freedom Index ng Reporters Without Borders. Nagmadali ang awtoridad pigilan ang galit ng publiko sa sunog. Lumabas sa investigasyon na kulang sa pangangasiwa at mababang kalidad ng materyales ang sanhi ng pagkalat ng sunog. Imbes na ayusin ang mga pagkukulang, pinuntirya nila ang mga nagtatanong. Karaniwan na ito para sa Beijing. Nakabase ito sa ideya na ang mga pagtitipon dahil sa trahedya ay pwedeng humantong sa kolektibong kilos at may dahilan silang mag-alala. Ang protesta para sa demokrasya sa Tiananmen ay nagsimula sa pampublikong pagluluksa, pero noong tila nawala na ang lahat, may isang tao pa ring tiningala ng mga tao na namamagitan sa demokrasya ng Hong Kong at sa patalim ng CCP. Tinatawag nila ang Avenger na ito na Jimmy Lai. Dumating siya sa Hong Kong bilang isang 12 anyos na refugee mula sa mainland China. Isang batang sumakay ng palihim sa bangka na walang pera. Nagtagumpay siyang magkamal ng yaman at naging isang self-made na bilyonaryo. Itinatag niya ang Apple Daily, isang pro-democracy tabloid na kilala sa pagbatikos sa Chinese Communist Party. Tinawag itong sensationalist, pero milyon-milyon ang mambabasa. Nagsimulang sumuporta si Lai sa demokrasya matapos ang Tiananmen Square protests. 1,989 gamit ang kanyang pahayagan para suportahan ang milyon-milyong nagmarcha sa Hong Kong. Noong 2014 at muli, noong 2019 siya mismo ay sumama sa mga lansangan sa panahon ng mas mapayapang mga protesta. Kahit na siya ay isang mamamayan ng United Kingdom, tumanggi siyang umalis. Madalas niyang banggitin ang utang na loob niya sa Hong Kong at nais niyang mapanatili ang kalayaang ibinigay dito. Pinuna niya ang Partido Komunista at sinuportahan ang pro-demokrasya sa Hong Kong. Ngunit nawala rin ang sarili niyang kalayaan dahil sa kanyang pakikibaka. Noong umaga ng taglamig 2000 at 22 pumasok sina Rafael Wong at Figo Chan sa Stanley Prison, Hong Kong para makipagkita kay Lai. Inaresto sila ng magkakaiba ang taon. 70 na si Lai at si Wang at Chan ay halos 40 taon mas bata. Lahat sila ay sumali sa magulong protesta ng 2000 at 19 na humiling ng demokrasya at nangarap ng ibang Hong Kong. Nakakulong na si Jimmy Lai mula 2000 at 20 noong Disyembre 15, 2000 at 25, tatlong hukom ng pambansang seguridad ang naghatol kay Lai na nagkasala ng pakikipagsabwatan sa mga dayuhang puwersa at sedisyon. Hindi nagulat ang 78 anyos sa hatol ng pagkakakulong kay Jimmy Lai, bilyonaryong media tycoon. Ito ang huling pako sa kabaong ng demokrasya ng Hong Kong. Si Lai ay halos 5 taon na nakakulong. Karamihan ay mag-isa sa maximum security na bilangguan. Sumusunod lang ang mga hukom sa utos, hindi tinitingnan ang ebidensya, at ginagamit ang political show trial laban sa kanya. Si Lai, na may diabetes, ay posibleng makulong habang buhay. Natatakot ang pamilya niya na mamatay siya sa kulungan. Tumagal ng 156 na araw ang paglilitis kay Lai. 52 dito siya mismo ang nasa witness stand. Iginiit niyang wala siyang kasalanan sa paratang. Kakaunti ang naniwala sa kanyang pagpapawalang sala dahil higit 75% ang conviction rate ng mga kasong pambansang seguridad sa Hong Kong. Sa paglilitis, inakusahan si Lai ng mga taga-usig na ginamit ang Apple Daily para manawagan ng parusa sa China. Gumawa ang mga hukom ng 800 at 55 pahinang desisyon. Ayon sa kanila, layunin ni Lai na pabagsakin ang Partido Komunista at ginamit ang Apple Daily para ipakita sa mga taga-Hong Kong na kamuhian ang pamahalaan. Sinabi nila na walang duda na nagkimkim si Lai ng galit at puot laban sa People's Republic of China. Sa maraming taon ng kanyang pagiging adulto, iniuugnay niya ang sarili niya sa mga pagpapahalagang kanluranin. Napilitang magsara ang pahayagan niya noong 2000 at 21, halos 1 taon matapos maaresto si Lai. Ano ang ebidensya ng mabigat na krimeng ito? Bilang isang hayagang taga-suporta ni Trump, nagpunta si Lai sa Washington sa kasagsagan ng mga protesta at nakipagkita kay dating pangalawang Pangulo Mike Pence at dating kalihim ng Estado Mike Pompeo. Sinubukan din niyang makipagkita mismo kay Trump. Ginamit ng mga hukom ang mga pagpupulong na ito, karamihan bago ang batas sa seguridad, bilang ebidensya ng sedisyon at pakikipagsabwatan sa banyagang puwersa. Tinukoy din nila ang mga mensahe niya sa WhatsApp kasama ang pro-democracy na aktivista, leader ng Apple Daily, at isang opinion piece mula sa New York Times. Noong Mayo 2022, iminungkahi niyang parusahan ang China sa pamamagitan ng pagbawi ng student visa ng mga anak ng opisyal ng gobyerno. Nakulong siya ng 5 taon at 9 na buwan
Dahil sa mga kasong pandaraya na hindi kaugnay dito, inaasahan na hihilingin ng mainland China na patawan siya ng pinakamabigat na parusa ng Hong Kong bilang babala sa mga magtatangkang magsulong ng demokrasya. Umani ng batikos ang hatol mula sa mga taga-suporta at leader sa ibang bansa, kasama si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na nangakong ilalabas siya. Inaasahan ng autoridad sa Hong Kong na agad mawala ang issue, pero si Lai ay nananatiling simbolo ng pagbabago para sa marami at itinuturing na martir ng kanyang mga taga-suporta. Si Lai ang pinakatampok na biktima, ngunit hindi siya nag-iisa. Simula nang ipatupad ng China ang batas sa pambansang seguridad noong 2020, ginamit ito ng Beijing para supilin ang kilusan para sa demokrasya sa lungsod. Ipinapakita ng mga hatol kay Jimmy Lai ang pagbabago ng mga korte sa Hong Kong. Dati, malaya ang hudikatura na nagbigay ng internasyonal na kredibilidad sa lungsod. Winasak na ng batas sa pambansang seguridad ang lahat ng iyon. Ang punong ehekutibo ang namimili ng hukom para sa mga kasong pambansang seguridad ayon sa Artikulo 44. Kaya kapag may nililitis dahil sa mga kasong politikal na ito, literal na ang gobyerno ang pumipili kung sino ang magpapasya ng resulta. At hindi lang ito tungkol sa kung sino ang humahatol. Maaaring tanggalin ng kalihim ng katarungan ang mga hurado para sa proteksyon ng mga lihim ng Estado o kaligtasan ng hurado. Iyan mismo ang nangyari kay Jimmy Lai at sa 47 na pro-democracy na aktivista. Imbes na hurado, 3 hukom na pinili ng gobyerno ang magdedesisyon. Binago rin ang sistema ng piyansa. Dapat mong patunayan sa korte na hindi mo na ilalagay sa panganib ang pambansang seguridad, na halos imposible. Maraming aktivista ang nakakulong ng taon bago pa ang paglilitis, na nagpapakita ng iisang punto. Ang ehekutibo ngayon ang namumuno sa prosesong dapat ay para sa malayang hudikatura. Ang CCP ay nalasing sa kapangyarihan. Hindi lang nito dinurog ang demokrasya, kundi pinatay rin ang pagkatao kasabay nito. Sa mahigit 3 dekada, itinuring ng partido ang kusang loob na pagkilos ng mamamayan pagkatapos ng mga sakuna bilang isang potensyal na banta sa politika. Palaging pareho ang takbo ng mga pangyayari. Mahigpit kontrolin ang kwento. Agad atakihin ang magsasalita at piliin ang labis na reaksyon sa halip na mag-ingat. Para sa Beijing, ang sakuna ay potensyal na krisis na dapat agad masugpo bago lumala. Tingnan mo ang pattern. Matapos ang lindol sa Sichuan noong 2000 at 8 na pumatay ng maraming mag-aaral, tinanong ng mga magulang at aktivista kung bakit gumuho ang mga paaralan, pero buo ang mga opisina ng gobyerno, dinetene, binantayan, o pinatahimik sila. Pinigilan ang mga independyenteng investigasyon ng mga abogado, voluntaryo, at intelektual gaya ni Ai Weiwei. Malinaw nilang sinabi, pribadong pagdadalamhati ay pwede, pero bawal ang organisado. High-speed rail aksidente 2,000 at 22 cruise ship lumubog 2,000 at 15 pagsabog sa pantalan ng Taijin noong 2000 at 22 na ikinasawi ng 100 at 73 katao. Siniyasat ang online na pagdadalamhati matapos maaksidente ang bus na patungo sa COVID quarantine. Inulit nila ito matapos ang nakamamatay na sunog sa apartment habang lockdown. Sa bawat pagkakataon, ang mga pagsubok ng mga pamilya, mamamayan, o mamamahayag na hanapin ang katotohanan, magluksa ng hayagan, o humingi ng pananagutan ay tinuring na mga panganib sa politika. Ang pinakamasakit ay tuluyan nang namatay ang huling pag-asa ng demokrasya sa Hong Kong. Magsasara na ang pinakamatandang pro-democracy party sa Hong Kong, ang Democratic Party, matapos ang 31 taon ayon kay Fred Lee. Sinabi sa kanya ng isang opisyal ng China na hindi dapat manatili ang partido hanggang sa katapusan ng taong ito kung kailan gaganapin ang isang eleksyon. Malinaw ang mensahe. Mag-disband o harapin ang mga kahihinatnan. Itinatag ng mga liberal na abogado at akademiko bago ang 1977 handover ang Democratic Party ay nagkampanya para sa universal na pagboto, karapatan ng manggagawa at konserbasyon. Noon, bukas na napag-uusapan ang mga isyong ito at tinuturing silang moderado at bukas makipagtulungan sa Beijing. Malaki ang kapangyarihan ng mga leader ng partido sa boto sa lehislatura at pagpuna sa lokal na pamahalaan. Pero nagbago ito pagkatapos ng 2000 at 19 na mga protesta. Noong 2025, nagdaos si Luo Qinghai ng press conference bilang chairman ng Democratic Party na dinaluhan ng halos 100 katao sa loob ng 2 oras. Sa 121 boto 100 at 17 o 77% ang pabor sa pagbuwag ng partido.
4 ang blankong balota. Sabi ni Eric Lai ng Georgetown Center for Asian Law, malinaw na ipinapakita nito na wala ng paraan para mabuhay ang mga grupo bilang oposisyon na partido. Pagkatapos ng pagbabalik ng Hong Kong sa pamumuno ng China, ang mga demokratiko, ang may pinakamaraming pwesto kumpara sa ibang partido sa karamihan, ay pro-Beijing na lehislatura hanggang 2,000 tapat. Ang mga leader ng partido, ang pangunahing muka ng malalaking demonstrasyon tulad ng Hunyo 4, Tiananmen Square, Vigil at Hulyo Pro-Democracy Marcha. Wala sa dalawang kaganapan ang pinapayagan sa mainland China at pareho na ring epektibong ipinagbawal ngayon sa Hong Kong. Bumaba ang suporta noong 2010 nang palihim nakipagnegosasyon ang leader ng Demokratikong Partido ng Hong Kong sa liaison office ng Beijing, opisyal na sangay ng CCP sa Hong Kong. Pero, paano ba gumagana ang eleksyon? Tinawag ng ilang pro-democracy na grupo itong pagtataksil. Noong 2014 lumitaw ang bagong henerasyon ng aktivista sa mga buwang protesta na lalo pang nagtabi sa partido. Sa mga nagdaang taon, sinubukan nilang mabuhay bilang isang civic group pero hindi sila nakalikom ng pondo. Madalas kinansela ng mga pribadong lugar ang events nila sa huling minuto. Idodonate ng partido ang natitirang ari-arian sa Association for the Rights of Industrial Accident Victims, grupong tumutulong sa mga nasugatang manggagawa. Hindi sinabi ni Low ang halaga. Hindi lang Democratic Party ang bumagsak. Nagbuwag din ang Liga ng mga Social Democrats. Inanunsyo ng Liga ng mga Social Democrats ang paglusaw nila sa Facebook dahil sa matinding pressure. Nakakalungkot ang kanilang pahayag. Aalis kaming mabigat ang loob at may kirot ng konsensya. Alam naming hindi kami ang huling bibigay. Kahit umaatras, kasama pa rin namin ang patuloy na lumalaban. Itinatag noong 2006 ang Liga ng mga Social Democrats ay nagtaguyod ng mga advokasya mula sa masa at humiling ng mas malawak na demokrasya. Noong Mayo 1, nanawagan sila ng mas matibay na proteksyon para sa manggagawa. Ang dating mambabatas at tagapagtatag ng Liga ng mga Social Democrats na si Leong Kwakong ay kabilang sa 45 dating aktivista na hinatulan noong 2020 National Security Law. Si Leong, 69, ay hinatulan ng 6 na taon at 9 na buwan dahil sa di-opisyal na primaryang botohan na itinuturing na pagtatangkang pahinain ang pamahalaan. Dahil sa paghihigpit ng Beijing, halos isang daang pro-demokrasya na grupo sa Hong Kong ang nawala. Nabuwag ang Civic Party noong 2023, isa na lang ang pro-demokrasya na partido. Ang Hong Kong Association for Democracy and People's Livelihood ay nakatuon sa isyung panlipunan at hinihikayat ang mga residente na bumoto sa bagong sistema ng halalan. Ang Hong Kong ay sanhi ng tensyon sa China at kanluran. Nagparusa ang United States sa 42 opisyal ng China at Hong Kong dahil sa mga patakarang humihina sa autonomiya ng lungsod. Lalo pang lumayo ang United Kingdom sa kanilang pinakahuling ulat. Formal na idineklara na patuloy na nilalabag ng China ang Sino-British Joint Declaration, ang kasunduan na magpoprotekta sana sa pamumuhay ng Hong Kong. Ang pagkakakulong kay Jimmy Lai at pagharang sa mga parlamentaryo ng United Kingdom sa Hong Kong ay nakasira sa imahe ng lungsod bilang bukas na internasyonal na sentro. Patuloy na nananawagan ang G7 at ang European Union na palayain ang mga bilanggong politikal at tanggalin ang National Security Law. Pero binabaliwala lang ito ng Beijing at tinatawag na panghihimasok sa kanilang panloob na usapin. Ang nangyayari sa Hong Kong ay nagpapadala ng matinding epekto hindi lang sa lungsod kundi pati sa labas nito. Mahigpit na binabantayan ng Taiwan, ang mainland at iginiit ng konseho na ang nangyari sa Hong Kong ay patunay na hindi tugma ang modelong isang bansa, dalawang sistema at demokrasya. Si Pangulong Lai Ching-te ay naging direkta tungkol dito. Nakikita niya ang pagkakakulong kay Jimmy Lai at pagsupil sa mga tumututol bilang pagpapakita ng Beijing ng kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Ang habang-buhay na kulong kay Jimmy Lai ay hindi lang personal, kundi malaking pagbabago. Ipinapakita nito ang laki ng pagbabago sa Hong Kong at sa paraan ng Beijing sa pagtugon sa pagtutol, kasunduan, at ugnayan sa mundo. Ang tanong ay kung ano ang susunod na mangyayari sa Hong Kong at kung kikilos ang international na komunidad bukod sa panonood lang.